Okay, part 3 na tayo ng ating quiz number 5 dito sa Basic Algebra Review. Baby! Har, 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 har. Tingnan natin. We have this isang problem. Ami can walk 4 kilometers in the time it takes Baron to walk 5 kilometers. So, nandito na uli si A and B. Ami requires 3 minutes longer than Baron to walk a kilometer. Find the rate of Ami. So, ano yung speed ni Ami? Yun yung hinanap. So, in kilometers per hour yung ating mga choices dito. So, ano yung sinabi sa unang statement class na Ami can walk 4 kilometers in the time it takes Baron to walk 5 kilometers? Anong ibig sabihin nun? No, sa parihong length of time, si Ami class makapaglakad ng 4 kilometers. Pero si Baron, makapaglakad siya class ng 5 kilometers. Ibig sabihin class, mas mabilis dito si Baron kaysa kay Ami. Very clear yan, no? Mas mabilis si Baron kaysa kay Ami. Kasi ang sabi dito, ang malakad ni Ami ng 4 kilometers sa parihong time na si Baron makalakad ng 5 kilometers. So, paano natin buuhin ang equation na to? Very clear, ang pariho dito class yung time. I-equate lang natin class yung time ni Ami sa paglakad ng 4 kilometers. So, 4 kilometers of Ami. Pariho yan class sa time na si Baron ay maglakad ng 5 kilometers. That is, time 5 kilometers of Baron. Kung hindi nyo nabasa itong class na maliit na sa mobile kayo, itong subscript na to ay 4 kilometers of Ami. Ito naman class ay time subscript 5 kilometers of Baron. Alam natin class no, ang time ay distance divided by the velocity or the speed kasi yung ating distance ay equal class to speed times time or ang time ay equal to distance divided by the speed. Yun ang isulat natin dito. Distance ni Ami 4 kilometers. All over, speed ni Ami, tawagin natin class na VA or RA, rate ni Ami. Okay? Equal daw to class sa time ni Baron na maglakad ng 5 kilometers. So, ang distance ay 5 divided by rate ni Baron. Yan class yung ating equation. Okay? So, meron tayong pangalawang equation statement dito class na Ami requires 3 minutes longer than Baron to walk a kilometer. So, for 1 kilometer class na lalakarin nila, si Ami class kailangan ng 3 minutes na mas mahaba na time kaysa kay Baron. So, paano natin isulat yan class? So, tawagin natin dito class no, yung time na kailangan ni Baron T subscript B sa 1 kilometer. So, ang rate ni Baron times time ni Baron class, that is T subscript B, is equal to 1 kilometer. 1 kilometer ito class. Ang tanong, ano yung T times B? Okay? Kasi ang sabi dito, Ami requires 3 minutes longer than Baron to walk a kilometer. So, i-equate natin ito class kasi 1 kilometer to na pinag-usapan natin na distance. I-equate natin to sa time na kakailanganin sa distance ni Ami na maglakad ng 1 kilometer. So, mangyari dito, ang rate ni Ami, ito yung equation na ginamit natin. Rate ni Ami, palitan ko to ng R dito. Okay? Palitan ko to ng R para pareho sa ating equation. R, rate. Diba? We have this rate. Rate ni Ami, okay? Rate ni Ami times time ni Ami. Ang time ni Ami class ay kailangan niya class ng 3 minutes more. Diba? Kailangan niya ng 3 minutes. Ang kailangan, nag-require siya ng 3 minutes longer sa time ni Baron. So, ang time ni Baron plus 3 minutes. That is, i-convert mo into oras, that is 3 over 60. Kuha niyo? 3 over 60. Now, makakuha tayo class ng relationship between RA at saka RB. So, ang gagawin natin class, ratio natin class, we have this RB all over RA is equal to, we have this RB, ito class na quantity. We have this, divide PB. Divide PB mo class, we have this RB over RA. I-divide PB mo both sides, magiging 1 plus ito class 3 over 60 is 1 over 20. That is 3 over 60. I-divide mo pa class ng TB. Ayos? Yan na class yung ating RB over RA. Now, galing din dito class no. Okay? Pwede natin masulat yung RB over RA. Very clear that is equal class to 5 over 4. Okay? Now,
itong RB over RA at saka itong RB over RA, i-equate natin. So, unahin natin itong class pagsulat. Ang RB over RA dito, i-equate natin dito, class. Okay? TB na lang natira. Ito yung kailangan ni Baron na time paglakad ng isang oras. Solve for TB. Okay? Ito, class, kinopya lang natin. 5/4 minus 1 is equal to 1/4 actually. So, solve for TB, that is equal plus to 1/5. Hindi pa to yung required, class, kasi ang kailangan natin dito, the rate of AMI. Ang rate ni AMI, class, ito yan. Diba? Ang rate ni AMI ay equal plus to, ang tawag dito? Distance ni AMI divided by time ni AMI. Yan yun na. So, kung isulat man natin dito, class, yung isang equation, ang rate ay equal, class, to distance divided by time. So, kay AMI, class, ang distance niya ay 1 kilometer. Ito yung panghugutan natin, class. 1 kilometer ito. Ayos, divided by time ni AMI. Ito yung time ni AMI, class. Time ni Baron, which is 1/5 hour, plus 3 minutes, or plus 3/60. Kuha natin, class, yung rate ni AMI. 4 kilometers per hour. And that is our answer. Okay. Andrea and Bethel. So, si A and B ulit. Run around a circular track whose circumference is 150 meters. When they run in opposite directions, they meet every 5 seconds. But when they run in the same direction from the same point, they are together every 25 seconds. Calculate the rate of Andrea. Okay? Si A and B ulit ito, class. Ano yung rate ni Andrea? Walang sinabi actually dito, class, no? Kung sino sa kanila ang mabilis, sino sa kanila ang mabagal. So, ang gagawin na lang natin, kung ano ang nandito sa choices, yun yung ating pipiliin. Kasi kung define, class, yung sino mabilis, sino mabagal, pwedeng ilagay dito sa choices ang dalawa na mga rates kay Andrea at saka kay Bethel. Pero wala, no? So, dapat isa lang ang nandito, class. Kasi walang nag-indicate dito kung sino ang mabilis, sino ang mabagal. Okay, kapag nandito tayo, class, sa circle or any closed na loop, okay, kapag move sila, class, in opposite directions, every time na mag-meet yung mga runners dito, no, mga runners, every time na mag-meet sila, ang kanilang total distance, class, na na-cover ay isang loop, isang circumference in this case. Nag-umpisa sila sa the same na point, yung assumption natin dyan. Okay? So, ang equation pala sa unang statement na to, pangalawang statement, when they run in opposite directions, they meet every 5 seconds. Ang equation natin, class, ay yung tawag dito, distance ni Andrea. Okay? Is rate times time, di ba? Distance ni Andrea plus distance ni Bethel ay equal to isang circumference. Alam natin ang distance is rate times time. Ito yan. Nangyari ito every 5 seconds. Rate times time. Distance to, class, na equation. Rate times time, distance. Plus distance ni Bethel. Rate times time din. Rate ni Bethel times time. 5 seconds din kasi nag-meet lang sila eh. Diba? The same na time yan. Isang ikot yung, class, 150 meters. Ito yung mag-move sila in opposite directions. How about yung mag-move sila in the same direction? Okay? Sabihin na lang natin, class, na si Ami dito yung mabilis. Okay? Kung wala sa choices yung lalabas, ang gagawin natin, ang RB yung ating kukunin. Kasi nag-assume tayo na si Andrea pala yung mabilis. Okay? Si Andrea ang mabilis natin. Unahin natin si Andrea. Ang mangyari kasi, no, every time na si mabilis mag-overtake kay mabagal, okay? Every time na si mabilis mag-overtake kay mabagal, ang lamang ni mabilis, class, doon sa circle, isang ikot lang. Kahit ilang ikot na nagawa nila. The moment na si mabilis mag-overtake kay mabagal doon sa circle, automatic yun. Okay? Ang lamang ni mabilis kay mabagal, class, isang ikot lang. That's why, importante dapat sa problem, sino dito ang mabilis. Kaso hindi naka-define sa problem, class, mag-assume lang tayo na si Andrea ang mabilis. So, unahin natin si Andrea. Yung distance na travel ni Andrea ay rate times time. Natural, ang time natin dito, every 25 seconds daw. So, 25 seconds. Minus. Ito yung distance na na-travel ni Andrea. Minus sa distance na na-travel ni Bethel, that is rate ni Bethel, times time ni Bethel, 25 seconds din. Isang ikot yung, class, yung lamang ni Andrea.
That is 150 din. Equation number 1, equation number 2. So, isolve mo itong last two equations to unknowns, ipasok mo sa calculator. Mode 5-1 in the case of this calculator, no? Mode 5-1. Tingnan natin last kung tama ako. Mode 5, tama. Mode equation 1. Ito yun. Two equations to unknowns. Ipasok na lang natin. Nandito na tayo. 5, 150. Tapos yung pangalawa class, 25, negative 25. Okay? 150. Makuha natin last yung sagot. RA. Yun yung X, 18. Ang RB naman 12. So, fortunately class, no, natama yung assumption natin class na mas mabilis si Andrea dito. I see? Mas mabilis yung nasa choices pala dito, no? Calculate the rate of Andrea. Ayos, kasi kung nangyari class na mas mabagal si Andrea na nailagay natin class sa RB, ang mangyari dito, mas mabagal pala siya, 12 yung nasa choices. Walang 18 na nasa choices. Walang 18. So, ang mangyari, pagpalit mo lang class. Ganun lang kasimple yun. Kasi napalit mo lang yung assumption mo. Okay? Mauna kasi mahuli kasi si Bethel dito, si Andrea dito, nandito dapat mauna si Bethel kung siya yung assumption natin na mas mabagal. Okay? So, the answer is 18 meters per second, baby. Lang? 2 candles of the same height are lighted at the same time. Pareho class yung tangkad nila, yung haba nila class, sinindihan ng sabay. Okay? The first is consumed in 4 hours and the second in 3 hours. So ito class, mas mabilis to matunaw yung nauna. Ano, mas mabagal matunaw, mas matigas matunaw yung nauna. Yung pangalawa class, yun yung mas mabilis matunaw. 3 hours lang, matunaw na siya. Assuming that each candle burns at constant rate, in how many hours after being lighted was the first candle twice the height of the second candle? Ang kinumpara dito mas yung natira. Yung natira pa na height. Hindi kinumpara dito yung nasunog na. Okay? Nakuha, ang sabi dito class, ilang oras daw na ang unang kandila mas doble ang haba sa pangalawang kandila. Yun yung hinanap, no? So, tawagin natin class na L yung initial length ng dalawang kandila. Sabi dito, pareho daw to sila ng height of candles. Natural class, no, ang rate ng pag-burn ng unang kandila class, ang rate niya ay tawag dito, itong length divided by time, di ba? L divided by time. 4 hours. So ito yung rate ng pag-burn ng unang kandila. Nakuha niya? That is length or the distance divided by time. Ang pangalawa naman class ay L over 3. That is burning rate ng pangalawang candle. Now, ang tanong class, ano ngayon yung at any time t? Okay? Yun yung tanong. At any time t class, ano yung length na natira? Ang length na natira class ay yung length na to, initial na length, minus yung length na nasunog. Take note class, yung rate natin, yung nasunog to class, pagkasunog to na rate. Ito yung i-multiply natin sa time. Ang ibig sabihin natin class, ang natira sa naunang kandila ay length minus yung nasunog. Ang nasunog ay rate ng pagkasunog, ito yon, times time kung ilang oras na siya nasunog. Ha? Sa pangalawang kandila naman class, yung initial niya na length minus L over 3 times T. Kasi sabay silang sinindihan class. Ito ngayon class yung mga lengths ng kandila at anytime T. Ang sabi dito class, anong oras daw na itong length na to ay twice sa length na to? Ha? So ganito class yung ating equation. Ang length na to, yung natira, ang L minus yung nasunog, na upos doon sa Bisaya. Itong L minus itong na burn na kandila ng pangalawa. Ito daw na length na natira ay twice sa length na to na pangalawa na natirang kandila. Okay? Cancel yung L. Dito class 1. Dito class minus 1/4 of T. Dito class ay 2 times 1 minus 1/3 of T. Ma-combine natin class yung itong mga T. Itong class ay 2/3. Diba? 2/3. I-transpose doon 2/3. I-distribute para dito is negative 2/3. I-transpose class maging positive 2/3. Ito yan. Minus 1/4. Factor the T. Ayos lang. Itong combine natin class. Itong 2/3 minus 1/4.
is equal to 2. Ito i-transpose minus 1. So, solve for t. Meron tayong t is equal to 12 over 5 or that is equal plus to, in decimal class, this is 2.4 hours and that is the answer. Okay? Assuming that each candle burns at concentrate in how many hours? Number of hours class yung ating sagot. 2.4 hours. Ayos lang. At an ordinary rate, a man can row the distance from Pasig to Manila about 15 kilometers in 5 hours less time than it takes him to return. Okay? Could he double his rate? His time to Manila would only be 1 hour less than his time to Pasig. What is the rate of the Pasig River? So, ang Pasig River dito, ang rate ng Pasig River class, yung rate ng tubig pababa papunta sa Manila. Okay? Para sa hindi kabisado ng class na yung lugar, yung Pasig River, yun yung upstream na mas mataas yon. Yung outlet nun ay yung Manila Bay. Papuntang Manila class, pababa ng Manila class yung Pasig River. Ayos. Sabi dito, at an ordinary rate, ang kanyang, the man daw can row the distance from Pasig to Manila, that is pababa ng river. Pasig to Manila, about 15 kilometers yung distance, in 5 hours less time than it takes him to return. So, kinumpara class yung number of hours pababa at saka pabalik. Okay? Kinumpara siya. Ang pababa ay 5 hours less time. Mas mabilis ng 5 oras kaysa paakyat siya. Yun yung sabi dito. So, tawagin natin class yung na x yung tawag dito. Rate ng person pag-row in still water. Rate of boat in still water. Tawagin naman natin class na y ang rate ng water sa Pasig River. So, ito yung hinanap. What is the value of y? The rate of the water current. Okay? From Pasig to Manila tayo. Or ordinary rate tayo class. Ordinary rate. Ito yung ordinary rate natin. Ang double the rate, twice nito. Natural na. Ordinary rate. Ang gamitin natin class na equation kasi ang binigay sa atin dito class yung time. Diba? Meron tayong kinumpara natin dito yung time. So, ang time natin na equation ay equal class to distance divided by the rate. Yan class yung ating time. Okay? Ang time daw, sabi dito class, ang time daw from Pasig to Manila ay 5 hours less time. Okay? Ang pag-row daw niya from Pasig to Manila, yung pababa ng river ay 5 hours less time than to return, than Manila to Pasig. So, paano yan isulat? Ang time, that is distance, which is 15. Ang time Pasig to Manila ay equal to 5 hours less time than to return. Natural, ang pag-return class ay Manila to Pasig. Time is this equation. Distance, 15 kilometers. Divided by pababa ng river class. Kapag pababa ng river, ang gagawin natin ay yung sum nitong dalawa. 'Di ba? Ang boat, ang rate ng boat plus ang rate ng water current. So, all over, ang rate na total ay x plus y. Yan. Kung nakalimutan class ang principle nito class, balikan lang yung ating mga principle doon sa ating discussion, nandyan sa ating course outline class, ang discussion nitong mga motion-related problems. Is equal to, pabalik tayo class, no, paakyat ng river, ang net na rate ay yung difference nilang dalawa. Kasi sa salungat na itong x na to ay paakyat. Samantala, ito pababa pa rin. Kasi water current yan palaging pababa yan Okay? So, ibig sabihin class, ang net na rate natin dito ay x minus y. Minus 5. Ayos? Cancel yung actualing 5 natin class. Ito yung equation natin. Tatrabahuin natin to class. Cancel yung 5 dito. Diba? 1 na lang. Divide mo 5 dito, 1 na lang dito class. Ito divide 5, maging 3 na lang. Ito divide 5 din, 3 na lang class. I-multiply natin both sides of this equation by the product x plus y, x minus y. Okay? So ito class, i-multiply natin class ng x plus y times x minus y. Ang matira ay 3. Times, cancel yung x plus y. X minus y na lang. Is equal to. Ito, i-multiply ng product x plus y, x minus y. Ang matira ay times 3. Cancel yung x minus y. We have this x plus y na lang. Dito class, minus 1
times product nila. Walang makakancel. X plus Y times X minus Y. Okay? I-distribute. We have this. Itong quantity actually na to class no ay difference of two squares. Naalala nyo? Ito ay x squared minus y squared. I-transpose natin. Take note na buo nito ay negative. I-transpose natin. Ang buo niya ay positive. I-expand natin. Magiging x squared. Cancel pala yung x. Very clear. 3x cancel yan. Itong last ay x squared minus y squared. Okay? Na-cancel na yung 3x. We have this is equal to 3y. Ito naman class ay negative 3y. I-transpose. Magiging positive 6y tayo. Ha? Ganyan lang muna yan na equation. Ngayon, could he double his rate? Puntahan natin class yung double the rate. Tanggalin natin yung sulat dyan. Could he double his rate? Ang sabi dito class, his time to Manila, yung pababa pa rin to ng river, from Pasig to Manila. Ang time to Manila class would only be 1 hour less. Okay? Itong time na to Manila ay 1 hour less than his time to Pasig. That is, time to Pasig class, galing sa Manila, pabalik papunta sa Pasig. So, ibig sabihin, time Manila to Pasig. 1 hour less is time to Pasig. Balik ulit tayo class. Ang time na to ay distance divided by the velocity. Pababa ng river, okay? I-sum up mo yung mga velocities. Paakyat ng river, sa salungat na class ang ating boat sa daloy ng tubig, ang gagawin natin ay i-minus yung tawag dito, yung water current. Pero dito class, take note na ang rate natin, doble na. Doble na ang rate, di ba? Doble na ang speed na to class. Huwag i-doble yung y. Kasi yung river, ganun pa rin. Ang boat lang ang nag-adjust na. Ang boat lang ang binilisan. Okay? Ang mangyari dito, itong x, instead na x plus y, magiging pababa ng river, magiging 2x plus y na. 15 all over 2x plus y. 15 pa rin yung distance natural. Is equal to 15 all over, instead na x minus y, magiging 2x minus y. Minus 1. Okay? Galing dito. I-multiply natin class, both sides, wala tayong makancel dito na, tulad dito class. I-multiply both sides of the equation by the product of these two, 2x plus y times 2x minus y. Ang matira dito class ay 15, cancel yung 2x plus y, so 2x minus y matira. Is equal to, i-multiply ng product 2x plus y, 2x minus y, ang matira class ay 2x plus y na lang kasi makancel yung 2x minus y. So we have this 15 times 2x plus y. Minus 1, wala tayong makancel dito class. We have this 2x plus y times 2x minus y na tabunan na ng ating kapugian. Tanggalin mo muna yan class. Okay? So ulitin ko, 15 times 2x minus y. Itong class, product lang nitong dalawa ang minultiply natin dyan. Okay? Now ngayon, ano sunod? Cancel itong 30x, di ba? Ito 15 times 2 is 30x. Ito 15 times 2, 30x. Cancel na yan. Ito ulit class, yung tulad ng ginawa natin dito kanina. Itong buo, kung i-transpose natin to the left, positive na to. Kasi negative to eh. This is also difference of two squares. So, ibig sabihin class, this is 4x squared minus y squared. Ito class ay 15y, i-transpose. Meron pa tayo ditong another 15y. So, a total of 30y dyan. Okay? Anong sunod? Ang hinanap natin, what is the value ng y? Pwede natin class palitan yung x squared dito. So, tingnan natin class, galing sa equation na to. Ang x squared ay equal to 6y plus, i-transpose no, plus y squared. Okay? Substitute itong x squared dito class. So we have this 4 times x squared. Ito yung x squared natin. Okay? Minus y squared is equal to 30y. We have this 4y squared minus y squared, that is 3y squared is equal to, itong class ay 30y. Ito class ay 4 times 6. I-transpose mo dito, magkakaroon tayo ng 6y. Okay? So, we have this 30y minus 24y. 6y. So, cancel yung isang y. Kuha natin class. 6 divided by 3. That is, y is equal to 2 kilometers per hour. And that is our answer para sa rate ng water current. Ayos lang. At balik muna natin. Dito natin tinapos ang ating part 3, quiz number 5 sa Basic Algebra Review, baby. Ito na yung kabuuan class ng ating quiz 5. Lahat ng mga problems natin doon sa ating quiz 5 ay na-discuss na natin.
Hopefully, na-enjoy nyo ang quiz na to, ang set na to sa ating basic algebra review. Paalam. Chicken Joy, bebe. Stop recording.